Naghahanap ako ng baril dito sa Davao. Saan kayo makahanap ng baril dito sa Davao? Hanap nga tayo na matatanungan. Pastor, saan ho ba makakahanap ng baril dito? Kasi sabi ko yung senator, may baril daw dito. May baril-barilan. Kalma muna kayo. Kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ayun. Di ba, ikaw, kung ikaw ba naman ay nasa tamang pag-iisip, sinabi na kagad sa'yo, Banat Bay, ikaw ay ganito, ganito, ganito. At ikaw ay babaero. Halimbawa, sinabi ganun. Babaero ka, Banat Bay. Kunwari, ikaw ay mahilig sa mga... Wag na. Sa mga babae, ganun. Tapos, magkakaroon ng in aid of legislation na hearing tungkol sa mga babae. Tapos, inimbitahan ka, sinabi na sa'yo kagad nung yung head doon na ikaw ay babaero. Kaya kita inimbitahan kasi babaero ka, gagawa kami ng batas laban sa'yo. Hindi gago ka pala. Hinusgahan mo na ako bago mo pa, hindi mo malang tinanong, baka naman nagkapi lang sa Baguio. O baka naman na friendship lang. Nanghusga na kagad eh. Tama, mali. Di ba? Paano naman po yun? Paano naman po sisipot si Kibuloy nun? Kung hinusgahan mo na. Yun lang naman po ang punto, di ba? Yun lang naman po ang punto ni Kibuloy. Ngayon, since inusgahan mo na, bakit di mo padalin sa husgado ng magkayarian na? Ako ganito sasabihin ko sa inyo, pag dinala sa husgado yan at sinabing siya ay guilty, okay, siya ay convicted. Convicted Convicted. Aba, ako'y mananawagan na sumuko si Kibuloy at saka magpakulong na siya. Kasi convicted siya, di ba? Kung nagtatago pag wanted na, convicted. Pero kung hindi naman pa, abay pambihirang naman yan, tanggalin na lang natin sa ating konstitusyon yung salitang until proven guilty, that person is innocent. Delete na lang natin yan. Diba? I-select all natin, tapos i-delete na natin yung part na yun. Diba? Ganun lang kasimple ho yun. Isama nyo na ho yan sa pagbabago ng konstitusyon natin. Anyway, ngayon naman, hiwusgahan ka na kagad kahit walang trial. Diba? I-delete na natin sa konstitusyon yan. Diba? Yun lamang po yun. So sana po malinaw ho ang aking disclaimer bago tayo pumunta sa issue na yan, okay? Pag-usapan na ho natin, ito. Pasok. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, pambihira naman. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Ayun. Napakalinaw ho ng sinabi ni Senator Padilla kasi binabatigos ngayon si Senator Padilla. As in, binabash siya sa social media, lalong-lalo na ho sa troll farm ng mga Twitter, di ba? Hindi pala Twitter X. Kasi naman to si Elon Musk, pa-XX. Pangit baka mamaya pag narinig na YouTube nun, pinag-uusapan natin X. Hindi ho, sa Twitter ho, di ba, na sinabi ho, binabaso siya kaya pinagtatanggol niya. Alam mo, simple lang naman yung sinasabi ni Senator Robin. Sa laban, pagdating mo sa komunista, sa laban ho ng NPA, napaka-importante ng propaganda. Okay, anong ibig sabihin yan? Isa ho yan sa ultimate weapon ng mga komunista. Ito pong propaganda. Kasi nga ho,
Di ba? Kung maaalala ninyo yung na-interview natin, talagang sinasadya nila na mag-recruit sa mga newsroom ng mga komunistang kakampi nila para kontrolado nila ang media. Kasi tandaan nyo ito ha, sabi nga di ba, pag paulit-ulit mong binabanggit, nagmumukha ng totoo kahit mali. Ngayon, bakit sila nag-hire ng mga troll farm? Para paulit-ulitin na may mali, may mali, may mali. Yung tao, hindi na kagad nag-iisip. Basta, kasi narinig namin si Kibuloy, si Kibuloy, ganyan, di ba? Alam mo, ramdam na ramdam ko, katulad ng nararamdaman ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ko ang talagang may pakuno nito, walang iba ko hindi ang mga komunista. Sila ho ang dumidikdik. Kasi kung papansinin mo, sa lahat ng news talagang dinidikdik si Kibuloy. Kasi nga ho, si Kibuloy lang at ang SMNI ang talagang nagbigay boses sa mga kadre. Si Kibuloy lang at ang kanyang programa ang nagbigay boses laban dito sa mga komunista. Alam mo, tatatawa nga ako dun sa mga pasensya ka na, Jay. Alam ko kaibigan mo to, pero kaibigan ko din to. Si Models of Manila, yung mga tatanga-tangang followers ni Models of Manila, na mga tanso. Sabi ba naman, mga sundalo ang tunay na nakipaglaban sa mga NPA, hindi si Kibuloy. Ang dami talagang tanga, no? Wala naman po sinabi si Padilla na si Kibuloy lang ang nakipaglaban. Ang tanga nyo rin Ano to? May machine gun siya, si Rambo? Ganon? Ang bobo rin Hindi kasi nila maintindihan. Kasi nga alam mo, pag tanso, mababaw ang isip niyan. Ang tanso, talagang tanso di ba? Yung mga katulad ng pag-iisip ni Cash Jarrett at saka ni Sangkay, ganon ang utak niyan. As in, makitid talaga. Kasi alam mo, pag ikaw nga naman ay ang motibo mo ay hindi naman talaga para sa bayan, kung hindi para sa bulsa, makitag talaga utak mo. Kasi tatandaan ninyo, ang laban ng revolusyon ng NPA ay hindi lamang baril. Kaya nga marami silang sekte. Tandaan nyo CPP, NPA, NDF. Diba? Malaki yan. Malaki yan. Ano ho yung CPP? Communist Party of the Philippines. NPA sila'y armado. Ano yung NDF? National Democratic Front. Mga front na mga party list. Nandyan ho yan. Diba ho? Ibig sabihin, malawak ang kanilang elemento para ho sa kanilang pinaglalaban. Merong armado, merong Communist Party of the Philippines, merong front na itong mga party list. Halo-halo ho yan. And when they attack, they do not only attack through their weapon na guns. Ang weapon nga nila, kasama na ho dyan ang pagbe-brainwash. Di ba kinuwento ko na ho sa inyo ito? Ilang beses ko na pong kinuwento sa inyo to. Nung kami po ni Mocha ay kakatapos lang ng kampanya ng Duterte administration nung nanalo si Pangulong Duterte. Nilakad kami niyan. Niligawan kami ni Nato. Kilala niyo si Nato? Si McDonald's? As in, laging nagpupunta yun sa show namin. In fairness, hindi naman niya kami inimbita humawak ng baril. Okay? Wala siyang ginanon. Ngunit, alam mong bini-brainwash niya kami para makipaglaban. Okay? Sa gobyerno. Pumunta pa nga kami sa UP nun. Ganon. Pinunta namin yung mga lumad na walang alam kung bakit sila dinala doon. Ito yung mga bakwit na tinatawag. Hindi nila ho alam. Nung nag-interview kami, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Basta alam nila, dinala lang sila doon. At pinaka-trigger point na sa akin, yung iniimbitahan daw kami ng pamunuan ng NPA sa Davao during their anniversary. December yun. Ganong katindi. And ang akala siguro ni Nato, mababaw lang ako. Siguro akala niya, wala tong alam, galing sa entertainment to. Ganun. Balak pa gawing parang ambassador. Oo. Ganun talaga. Hindi niya alam, sinasakyan ko lang siya. Hindi niya alam yun.
Siyempre, ano tayo, magaling tayo sa ganyan eh. Alam mo, isang bagay na medyo talent ko, yung umamoy. Kung mabantot o ano, hindi. As in, yung umamoy kung ang isang tao ay ginagamit ka or talagang may sincere na pakikipagkaibigan sa'yo. Eh, alam ko na kagad, although sakay lang ako ng sakay, kasi nga, I want to know their tactics. Inaalam ko talaga eh. Eh nung yun ang pinaka-trigger ko, yung inimbitahan na ako. Lin Miyamoto, maraming salamat po. Boss, kalma lang, pangkape. Uy, salamat. Mantakin mo kung sumama kami nun, no? Kasi ang tanong ko kagad, so sa Davao pala yan. So alam ni Pangulong Duterte yan. Sabi, oh. So pagdating sa Davao, saan tayo doon? Pupunta na lang kami doon. Sang hotel doon? Hindi, kasi ganito yan eh. Pagpunta natin doon, babiyahe pa tayo. Patay. Punta kaming bundok. Mantakin mo yon, di ba? Eh akala niya siguro makakana niya kami. So anong ibig lang sabihin nito? Ulitin natin, may legal front po yan. Ibig sabihin, meron po silang legal, kaya nga legal front eh. Ibig sabihin, meron silang legal na ginagawa. Kasama na ho dyan pagdodoctrinate sa eskwelahan, sa kung saan saang aspekto ng ating lipunan, ginagawa ho nila yan. Naintindihan natin, yan ang kanilang propaganda. Kaya nga, napakalaki ng ginawa ni Pastor Kibuloy at ng SMNI para burahin ang mga pagbe-brainwash nitong mga komunista na ito. Nagigets ninyo? Ang laki ho. Kasi diyan, talagang binubulgar ng mga dating kadre, binigyan ng espasyo ng SMNI na hindi ginagawa ng ibang mga network. Bakit? Takot silang sunugin ng kanilang tower. At ang pumalag lang, SMNI. Hindi ho biro ang pumalag sa NPA. Kinakatakutan mo yan lalo na sa mga probinsya. Susunugin ng tower mo yan. Pero ang SMNI, naging matikas, matapang. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ibigay natin dun sa mama yung sapat na pasasalamat natin at nilabanan ng NPA. Ang CPP, NPA, NDF. Yun ang isang bagay na dapat natin i-consider if dapat ba natin ipakulong yan o hindi. Yun ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ngayon, hindi naman niya sinasabing inosente si Kibuloy. Kaya lang, ibigay natin yung respeto na yon at hayaan natin ng husgado ang manghusga sa kanya. Naintindihan natin? Kaya nga ko, malaking parte sa akin, naniniwala ko, ang lahat ng panggigipit na ito, lahat ng pagbanat sa SMNI, galaw ito ng mga komunistang grupo. Kasi balakit sa kanila yan eh. Tandaan ninyo, kalaban nila yan. Ito ang laki ng ginagawa ng SMNI to open the eyes of the Filipinos on the lies of this CPP, NPA, NDF. Ang laki ho ng ginagawa nila na pagbubukas ng mga mata ng mga Pilipino. Kaya nga sana, yun lang naman sa atin. Tulad din ng panawagan ni Senator Robin Padilla, dalhin natin sa husgado, sa tamang forum. Ang gagawin nyo lang naman dito sa Senate, pagtitripan nyo lang yung mama. Yun naman talaga ang totoo, nagagawin lang nila eh. Bakit? Wala nang in aid of legislation dyan eh. Pagdidiin na yan eh. Ang tawag na lang ho dyan is public trial na ho eh. Para lang idiin yung mama sa publiko. Yun ho yun eh. Wala naman eh. Sige nga ho, ano pang gusto nilang patunayan? Kasi di ba kaya ka nga pupunta sa isang lugar para meron sa yung alamin. Eh pinatunayan mo na eh. Sinabi mo na, pinaniwalaan mo na eh. Hinusga mo na, eto ka, Kibuloy. Eto ka. Ba't ba ako pinapunta? Ayan ang problema sa mga Pilipino eh. Eto, ugali ito ng mga Pilipino eh. Yung magtatanong sa'yo pero alam naman niya sagot. Tama, mali. Hindi ho nagtatanong yan, nanananong. Magkaiba ho yung nagtatanong dahil gustong malaman ng sagot at nanananong. Mga Pilipino ganyan eh. Lalong-lalo na yung mga jowa nyo. Pag nagtanong yan, alam niya na yung sagot. Tinatanong ka lang yan para, alam mo yun, para kaidikdik palalo. Di ba?
Alam naman nila, nangangalunya ka. Tatanungin, saan ka ba galing? Pero sa totoo lang, may ebidensya na sila. O tapos kapag mali ka sa alam niyang sagot, magagalit sila, correct? Pag alam nila, o di ba? Pagka, kunwari, ayaw nila yung sagot mo, magagalit pa sila, iko-contem ka pa. O tingnan natin ha, tingnan ninyo, tuloy natin. Ng personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya. Sabi ni Zara Anonares Yazu, oy, nagbintang ka pa sa NPA. Oy, pinagtatanggol mo pa NPA? Terorista nga sila eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam. They are declared terrorists in the entire world. Pagtatanggol mo pa? Ay ano ka? Terrorist sympathizer ka ba? Pinagtatanggol mo? Ha? Sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Sarah, may binara siya. Hindi, yan na nga. Kaya nga dito eh. Eto kung bakit, di ba pinakita na natin to kahapon eh. Bakit mali eh? May gago pala ito si... Buntigan ko na masabi. Diego, Latigo, pigilan mo nga yung bibig ko. Muntikan ko na naman masabing si Ontiveros gago eh, no? Ayoko sabihin yun eh, kasi hindi maganda. Pangit. Babae yun. Masasabihan ko ng ganun. O, di ba? Pasensya na, Diego Hindi, ayoko sabihin yun. Ayoko sabihin. Anyway, di ba kung hindi naman sila gago, mantakin mo kung hindi sila gago. Inimbitahan nila, nagre-reklamo sa tithes, nagre-reklamo sa giving, nagre-reklamo sa walang sahod. Ano ba? Kerubin Channel Japan 5, salamat. Thank you very much po. Hindi po ako galit. Di ba Bakit yung pinakikialaman yung patakaran ng relihiyon nila? Hindi ko sinasabing tama sa tingin ko mali, pero wala akong pakialam at wala akong karapatang mangialam sa rules and regulation o sa doktrina ng relihiyon nila. Hindi ko pakialam yan. At mas lalo ka na, Ontiveros, wala kang pakialam kung anong ipatupad na tithes, kung anong ipatupad na giving, love offering nila dyan, kung anong ipatakaran nila pagdating sa mga worker, wala kang pakialam. Clarissa Magudayaw, salamat po. Naintindihan mo, Ontiveros? Wala kang pakialam. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mo relihiyon, walang tithes. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Ganun lang kasi, kaya nga ako nabibwisit eh. Anong kinalaman ng relihiyon niya dito? Ulitin ko sa aking pananaw, sablay ang relihiyon niya. Ulitin ko, matapang mo sinasabi yan, sa tingin ko sablay ang relihiyon niya. Pero wala akong karapatan, pakialaman siya kung paano niya pamunuan yung relihiyon niya. Siya ang pastor dun eh. Mag-apply muna ako kung gusto kong pakialaman. Tama, mali. Ibig sabihin, wala tayong dyan. Lalong-lalo ka na there's a separation of state and the church. If you are part of the government, since you are a senator, hindi mo pwedeng pakialaman at gawa ng batas yung sarili nilang iglesia. Ito, ginagalit ako eh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oy, grabe. Nova Star, maraming salamat po Isang bagsak ng kalma. Ayan na nga, nagkalma na nga ako eh. Anyway, naintindihan nyo? Tuloy natin. Posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Okay ba sa posisyon namin? So wala akong sunod na may nabuto sa akin. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Yun, patay tayo dyan. Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin,
magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Alam mo, ito talaga ang ano ko dito, idol ko dito sa Senate. Ito talaga yung senador na may bayag. Yung iba, puta na bash lang, binawi na. Hindi, alam mo kasi, eto dito mo malalaman ang tunay na mga politiko. Alam nyo, tama si Bagong Lipunan Sa dami kong kilalang politiko, marami ang mga kilala kong politiko na pag nabash, napaka-sensitive. Bumabawi ang itlog na pupunta dito sa liig. PB Hansen, salamat po. Totoo. Marami akong kilalang politikong ganyan na takot mabash sa social media. Etong si Robin Padilla talaga ang never natakot. Never natakot sa bashing. As in, hinarap niya ho. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, kaya nga idol ko ito walang biro hindi dahil sa kakilala ko. Dahil ito yung mga may paninindigan. Ngayon, kung tama o mali, at least may paninindigan. Yung iba, hindi mo na nga sure kung tama o mali wala pang paninindigan. Diba? Ang hirap po ng ganun. Ito, at least, yung mga ibang paninindigan niya, same ng paninindigan ko. May mga iba siyang paninindigan na hindi kami pareho, pero gayon pa man, pinaninindigan niya pa rin. Di ba? Yun ang maimportante dun Kung ano yung sa tingin mong tama, panindigan mo. Hanggang ibas ka ng todo, wala siyang pakialam. Ralph Joseph, salamat po. Di ba welcome to Banateros. Yun lang. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Eto nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niya. Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Ayan, linawin lang natin kasi baka mamaya meron nagsasabi, asan si Bato, asan si Bato? Hindi kasama daw si Bato at si Tolentino sa committee na to. So, hindi siya pwedeng bumoto. Okay? Ilagay naman natin sa tamang perspective. Baka mamaya kasi sisi tayo ng sisi sa ibang mga senador. Yung mga committee member lang ang pwedeng pumirma. Okay? Malinaw ho yun So, palabas kami sa YouTube. Hindi namin magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Alam mo, eto may experience kasi kami dyan. Tandaan ninyo, nung simula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, tumulong kami dyan sa campaign laban dito sa CPP, NPA, NDF. Actually, hindi alam ni Nato yun. Akala niya kami ang dinedenggoy niya. Hindi niya alam, kami po'y tumutulong sa kanila. At ilang beses po kami naimbitahan sa ilang ahensya ng gobyerno na sumusupil diyan sa grupo na yan. Okay? At alam nyo, maniwala ko kayo sa akin, pag makikita ninyo yung kanilang chart, nakita ko, sabi ko, puta, ang lalim pala talaga ng koneksyon ng CPP, NPA, NDF. At hindi lang ito from media, hindi lang, nasa loob sila ng gobyerno. Not only in the legislative branch, but including judiciary and the executive branch. Even in some uniform personnel. Ganon kalalim ang kanilang koneksyon. Mabigat. Kaya nararamdaman ko yung sinasabi niyang maraming tumutol. Isipin mo, inilapit niya. Anong kanina sinabi niya? Inilapit niya sa government station. Hindi kinarga. Pero sa SMNI. Ganon tandaan ninyo, ang insurgent sa atin, sa Pilipinas, ay sobrang tagal. Bakit ibig sabihin nun sobrang tagal at hindi masupil-supil? Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin nun ganon kalalim.
ang kanilang koneksyon, ang kanilang mga kakampi, kaalyado. Mabigat ho. Sobrang tindi ng laban na yan. Kaya nung nakita ko at narinig ko itong sinasabi ni Senator Robin, naramdaman ko kasi. Nung time na yon, maraming tumutol din nun kay Mocha. Alam nyo, kung masasabi ko lang dito, kaya lang kasi hindi Hindi ko pwedeng ilabas lahat dito. Kaya maraming lumaban nun kay Mocha nung before. Maraming bumabati ko sa kanya, maraming umaano. Talagang siya ang target. Kasi nalaman nila na si Mocha ang gagamitin noon to spread. Kasi at that time, hindi pa ganun ang SMNI. Yun yung sinimula And eventually, yung SMNI gumano na, lumalaban na. Hanggang kaduluduluhan, lumalaban na. Ganun po katindi. Kaya alam ko na they are doing their... Alam nyo, eto katarantado yung mga putang inang yan. Sa totoo lang walang biro. Noong panahon na si Mocha nasa PCOO, halos araw-araw may natatanggap kaming sulat from FOI. Alam niyo FOI? Freedom of Information website. Na kung saan, andoon lahat ng mga... Kasi nagpasa si Pangulong Duterte ng batas na pag merong FOI requesting for something in your office, in 7 days, kailangan mong sagutin or else marereprimand ka ng executive branch. Alam mo, gago yung mga tarantadong mga makakaliwa na yan. Halos araw-araw meron kaming sinasagot. Itanong nyo kay Atty. Trixie, kasi si Atty. Trixie ang abogado namin nun Talagang grabe araw-araw meron kami natatanggap Para lang istorbohin at guluhin si Mocha. Lahat, saan ginamit to, anong to, yung mga walang kwentang tanong pero kailangan mo kasing sagutin. No choice ka Or else, ikaw ang sasabihan na bakit di nyo sinasagot? Kaya everyday nun, tangina niya, sabi ko, pati ba naman tong tanong kung saan ginamit? Yung pagkain, saan kumain si Mocha? Wala kang choice Kailangan mo sagutin Ganon sila kagago. Ganyang kawalang yaya mga yan. Maniwala kay sa akin, wala ho talagang yan. Mga demonyo ho yan. Maniwala kay sa akin, demonyo ho yan mga yan. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Marami po. Itong panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Yung mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Alam mo kung saan paggalit na galit itong mga komunista nun? Eto para lang patunayan ko sa inyo. Baka kasi sinasabi mo lang yan, party ka dyan, di ka naman party dyan. Hindi ako si Mocha, balalay lang po ako. Tandaan ninyo, galit na galit sila nun. Nung na-interview namin si Palparan. Tanungin nyo sarili nyo, paano namin ma-interview si General Palparan? Sige nga, para alam nyo lang. Ordinary lang kami Kung ordinaryong tao kami, ma-interview namin yun. Never nagsalita si Palparan sa kahit kaninong media. Kay Mocha lang. At dahil doon, ang daming nagalit ng mga komunista. Kasi si General Palparan ang talagang bumura dito. Siya huyin talaga may strategy. Kung papaano yan, papanoorin nyo, nasa channel ko yan panoorin nyo yan. Kung papaano niya talagang sinupil itong mga NPA na ito. Ganyang katindi. Paano nagkaboses si General Palparan nun? Kay Mocha yun. Huwag niyong kakalimutan. Papanood mo sa SMNI. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa
sa usapin ng Tapos naalala nyo pa, ito, hindi, kwento ko lang ha, para alam nyo. Naalala nyo pa, nung pag-interview namin na yon, gustong ipa-ombudsman si Mocha nun. Bakit? Keso ko ano nung kaso daw, sabi, bakit pinapayagan ang isang assistant secretary na o isang kawani ng gobyerno, hindi ko alam, I'm not sure kung assistant secretary na siya ng PCOO noon basta nasa part na siya ng gobyerno noon. Bakit pinapayagan ng isang part ng gobyerno na ini-interview ang isang convicted? Kasi yun ang tawag nila eh. Alam nyo, ang daming ang daming gustong ipakulong si Mocha nun. Dahil doon sa bagay na yun. Ganong kalupit. Yung mga walang yang yan, maniwala kayo sa napakawalang yan yung mga yan. paglalathala. O yan o, tama. Dahil si General ang may alam ng lahat ng kalokohan nila. Sabi ni Jay Guevara. Ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabing, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayar. Hindi nyo napansin, tinatrap si Robin eh. Ang hindi nila kasi alam kay Robin, hindi nagsisinungaling, hindi politiko. Sasabihin niya. Kasi ang pinipilit ng mga media dito, kung papansin niyo, pinipilit, kaibigan mo. Kaibigan ko. Parang kantay na. Hindi, totoo. Sabi nito, una nahusgahan ko si Senator Robin pero nung pinanood ko, mabuti dun. Oo, maniwala ka sa akin, Jay. Hindi ko naman susuportahan to dahil artista eh. Ang lakas kong bumati ko sa mga artistang Kaya lang kasi talagang totoong tao to eh. Dito iniipit na siya eh. Kaibigan mo lang kasi yan, kaya mo pinagtatanggol. Kasi tandaan nyo, si Senator Cynthia Villar, natrap nila. Si Senator Cynthia kasi Villar, yan eh, pasmado rin kasi bibig niyan. Kaya laging nababatikos yan eh. Kasi minsan, alam mo yun, hindi siya politiko eh. Yung pag nagsalita, kaibigan ko yan, kaya hindi ko yan pakulong. Pinipilit nilang ganun eh, si Robin eh. Kaya nga sinabi niyan, derechuhan eh. Hindi ko yan kaibigan lang, comrade ko yan. Kasi si Robin, alam nyo, pag nagsalita yan, meron niyang pinaglalaban, revolusyon. Pag nag-usap nga kami niyan, para kami para kaming merong laging pinaglalaban na revolusyon. Yan ang tawag niya sa akin, kapatid sa revolusyon eh. Kasi nga merong kaming pinaglalaban na gustong mangyari. Ito ho yun eh. Yun ding pinaglalaban ni Kibuloy. Ulitin ko ilang beses ko pong binatiko si Kibuloy sa channel na to. Lahat ng banateros alam nyo ho yan. Pagdating sa relihiyon, tinatawanan ko po si Kibuloy. Alam nyo ho yan, ilang beses kong ginawa yan. Pero pagdating ho sa pinaglalaban sa politika, marami ho kaming pinagkapareho. Isa na ho dito tong laban sa mga NPA na to. Eto, tinatrap na siya na, di ba kaibigan mo lang yan, kaya mo naman talaga pinagtatanggol yan. Eto, diniretso siya. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako naniniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klaseng pabor. Ang sa akin kasi parang hindi naman yan para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako ay magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil
pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Yun. So yun po yun, ha. At least hindi ho siya sinungaling, di ba? Diretsuhan. Diretsuhan ho siya pagdating ho sa bakit ba? Ano bang meron? Ito lang yung suportang binigay. Nilinaw pa nga niya nung una, di ba, sa Senate hearing, walang binigay na pera sa akin niya si Kibuloy, ha? Oh. Pero talagang ang suporta siya, morally, sa panalangin at saka nga doon sa helicopter, di ba? Alam nyo, sabi nito, ganito kasi yan. Oh, sige, ikaw na mag-vlog. Ganito kasi yan. Mga mag-interview ganito, mga tanong, dapat kay Robin na dapat guluhin. Hindi, alam mo, ganyan talaga itong mga media na to eh. Kaya nga si Mocha medyo, parang nabuwisit na lang sa politika. Kasi, yung siya, gusto lang niya magsilbi sa bayan, kaya siya kumandidato. Tapos, itong mga tarantadon to, hindi niya matake, kaya ayaw niya. Sa totoo lang, ayaw niya ma-interview noon. Ako lang nagpipilit sa kanya kasi sabi ko, kailangan din from time to time. Kaya nga ngayon, walang kaplano-plano talagang tumakbo yan. Sorry, gigil na. Awagan na, gigil ka pa. Ano na naman ginagawa mo dyan sa bahay mo pag umagang ganire? Hindi, totoo naman yan, kaya nakakainis eh. Kasi sabi ko nga sa inyo ang laking bagay eh. Alam nyo yan na hindi ako pabor kay Kibuloy in many things. Pero in terms of fighting for this country, especially itong binigyan niya ng puwang ang NTF-ELCAC sa kanyang istasyon, yung bagay na yon sapat na para hindi natin siya payagan na tarantaduhin lang sa Senado. Yun ang aking pananaw. At yun din ang pananaw ni Senator Robin Padilla. Di ba ho? Yun ho yung pananaw niya na sandali, yung pinaglaban ni Kibuloy ay more than enough na hindi ko pahintulutan na tarantaduhin lamang siya at bastusin lang siya sa Senado. Yun lang ho, kasimple ho yun. Huwag na natin paikot-ikutin. Ngayon, wala naman ho siya sinasabing huwag niyong sampa ng kaso or else ako makalaban niyo. Walang ganun. Kaya lang, alam naman po natin, for publicity lang yung huwag niyong kakalimutan ito. Yan si Ontiveros, napaka-plastic ho niyan. Hindi ko nga maintindihan, bakit kinakampihan to ng mga tanso? Alam nyo ba, dirin-diri yan kay Marcos, kampi kayo ng kampi. Alam nyo ba kung anong plano niyan? Lumaban yan sa national, tandaan nyo, dahil wala nang oposisyon ngayon. Siya na lang ang oposisyon. Ipupusta ko sa inyo, kakandidato yan someday, national. Lalaban yan for opposition. Si Lenny, wala na-shoot na sa inodoro yun. Tandaan ninyo to ha, sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag natalo na, napakahirap ng umulit sa pagtakbo ng presidente. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagpahinga ng sobrang tagal at walang ginagawa. It's really not possible for you. Okay, you may have clout na tinatawag, mga pinklawan, ganyan-ganyan. Pero remember, yung mga politikong kakarga sa'yo sa mga probinsya, wala na. Tandaan mo yan, napaka-selfish na mga politiko sa probinsya. Hindi na sila nakinabang sa'yo eh. So hindi ka na nila ikakampanya. Tandaan nyo yan. Kaya nga ang laging kinakampanya dyan, nung mga nasa probinsya, sip-sip yan doon sa nakaupong administrasyon dahil alam nilang meron pa silang pakinabang. Okay? Kaya nga tingnan ninyo ngayon, yung mga dating Duterte, nag-Marcos silang lahat ngayon. Iilan lang ang natira. Dati talagang Duterte. O ngayon wala, iilan na lang sila. Kasi nga po, ganyan no ang mga politiko. Ngayon, kailangan pa rin ng oposisyon. Sa tingin ninyo, sino ang lalaban sa oposisyon? Si Tulfo? Hindi oposisyon si Tulfo. Walang iba kung hindi. Si Ontiveros. Sila Drilon? Baka hindi na manalo yung sa Senate eh. Di ba? Kaya yan nga hindi ko maintindihan dito sa mga tanso eh. Yung mga loyalistang napanis na't nabulok na utak. Yan yung mga kinakampihan nyo ngayon. At yung mga dinudurog nyo naman ngayon, yan yung tumulong sa inyo, nakaupo yung
presidente ninyo. Nakalimutan nyo? Si De Lima ay hindi naman nanalo yan. Ang talagang may kaya nga hindi niyo napansin si Ontiveros ang ingay blah, 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 blah. Wala. Daldal ng daldal. Lahat na lang pinakailaman, lahat ng relihiyon pinakailaman. 'Di ba? Oh. Fighter kunwari, ganyan. Ipupusta ko sa inyo, ipapuputol ko tong napakalaki kong pagka hindi ko mandidato yan na national. Oh, pusta tayo. The next performance will start momentarily.